2004 po, nagsimula po na nakilala ko po yung Child Hope Philippines Foundation. Ito po yung meron silang tinatawag na mobile education van dun sa may Calao. Kung saan meron pong sasakyan na merong telebisyon, dun po sila nagtuturo ng isang mga educational materials. So nakita ninyo yun? Nakita ko po at dati mahihayin pa ako eh. Then naging part po ako nung kanilang programa. Nung batang lansangan pa lang po ako, kasama ko yung mga bata na yung mga nagsosolve, nag-rugby, tapos kasama ko po na nanlilimos dun sa kalsada. Tinatawag nila ako na maging bahagi ng isang learning session. In-encourage lang po ako ng mga kapwa ko batang lansangan na sumali po doon, pumunta po doon. Ano sabi nila Kasi sa'yo? nakapark lang po yung mobile education van doon sa Calao eh. Tapos, nag-encourage po sila, yung mga kapwa ko bata, na halika, punta tayo dito sa kay Kuya Jesse. Yung si Kuya Jesse po, ito po yung social worker. Tapos may mga binanggit sila na gagawin namin na mag-aaral daw po. Then doon ko po nakita yung mobile education van. Na may mga bata po doon sa likod ng van. Nakabukas po yung likod ng pintuan. Meron pong television. Hindi ka nag-aaral nung time na yon? Nung time po, 2005 po, naghiwalay kasi yung parents ko. Yung mama at papa ko po naghiwalay. Yung tatay ko po ay mentally ill. Kaya po, yung nanay ko po, wala po kaming pagkukuhanan ng pang-araw-araw namin na pagkain. Kaya yung nanay ko po, nag-street sweeper po siya sa barangay po. Then po, dahil tatlo po kami magkakapatid noon, pinag-aaral po ng mama ko, hindi po kaya ni mama na ma-provide yung pangailangan namin para makapag-aral. Noong 2005 po, yun po yung time na nag-stop ako sa pag-aaral. Yun po, kasama ko po yung mga bata na nanlilimos, nagpa-parking, tawag taxi po, then yung, alam niyo po yung payong, nagpapayong-payong po pag umuulan, then nag-parking boy din po ako. Magkano yung kinikita mo doon? Nung time na yun kasi puro barya-barya po yung nabibigay sa akin, yung mga siguro around 200 pesos, masaya na ako, din yung po yung binibigay ko sa aking mama. Para matulungan po yung yung mama ko na meron kami pang araw-araw na pagkain. Oo. Tapos, so ilang taon ka nun? 2005 po, siguro around 7 years old po. 7 years 7 years old. old po. Oo. Nung time na yun ba, anong iniisip mo nung 7 to 8 years old ka? Yun po, ang una ko lang pong iniisip nung time na yon ay matulungan po yung nanay ko. Kasi para siya na yung naging tatay at nanay namin. So, makapag-aral yung dalawa kong kapatid habang ako tumutulong sa kanya. Napagalitan nga po ako ng mama ko kasi syempre, umiiyak ako nung elementary ako. Dahil gusto ko nga pong tulungan siya. Wala akong baon, wala akong dala-dala na pangkain. Sa eskwelahan na katulad nung mga kaklase ko dati, may halagang 20 pesos, pambili ng pambaon nila. And time na yun, mas pinili ko na lang po na mag-stop sa pag-aaral. Para po maglimos, mag-parking, mabigay ko po sa nanay ko. So tumigil ka, sinabi mo sa nanay mo, hindi nila ako mag-aaral. Opo, pero nagalit yung nanay ko. Oo. Kasi ayaw niya na tumigil ako eh. Oo. Yun po. Kaso lang, Kaso po, mas nanaig po sa akin na na gusto kong tulungan siya nung time na yun. pag nakikita mo yung mga kapatid mo na nakakapag-aral, ano nararamdaman mo? Hindi ko po kasi naisip nun yung yung pag-aaral. Ang naisip ko lang talaga yung mama ko, matulungan yung pangailangan namin, ma-provide sa araw-araw, may pangkain kami. So yung ma-provide lang po yung pangailangan namin, yun po yung naisip ko. Tapos dumating yung Child Hope, 'di ba? So ang sabi niyo nag-aaral kayo doon sa van, paano ba yung mga activities doon? Yun po. So dahil hindi po ako nag-aaral sa isang formal schooling, yung mobile van po merong television, pinapanood po kami ng isang mga learning educational materials na kung saan hindi katulad nung sa mismong formal schooling na tinuturo. Realidad ng buhay po yung mga naituturo sa amin noon. Oo. Tapos, ano Meron po nangyari? kasing mga tinuturo din na mga skills for life, values formation, yung mga karapatan ng mga bata. Then, ini-encourage din kami na bumalik sa pag-aaral. Anong pakiramdam nung nakabalik ka sa pag-aaral? Sobrang saya ko po noon. Hindi po katulad dati na naranasan ko po yung pinaglumaan ng kapatid ko. Kasi kami pasa-pasa po kami ng uniform. So, pag natapos na siya, yun na yung magiging uniform ko. First year high school po ako, nag-stop ulit po ako sa pag-aaral. Bakit? Kasi po, yung kuya ko, mag-ano po siya, graduate po siya ng high school. So, mas may mga pangangailangan siya na kailangan may provide. So, bumalik po ako sa panlilimos, pagkain galing sa basura,
pag parking boy, tawag taxi, yun po. Then, nung nakagraduate naman po yung kuya ko, dahil umaattend pa rin po, continuous po yung pag-attend ko sa mga learning sessions ng Child Hope, na-encourage po nila akong ulit na bumalik sa pag-aaral po. Hinanapan po, hindi po sila napagod na tulungan ako eh. Hinanapan po nila ako ng another sponsor. Ito po ay pare po yun. In exchange naman po nun, ay magsaserve po kami doon sa simbahan.